marami akong nakikita na bago ngayon na may mga taga-Quezon tayong nakikita. Amen. Welcome. Parang nagiging suki ako ngayon ng Rojas JRGF. Pero, glory to God. At siyempre, bilang alagad ng ating Panginoon, sa tawag lang, nandito tayo. Amen? Amen. Glory to God. At tayo muli ay nagkakasama-sama. Nakikita ko muli ang inyong mga matatamis na mga ngiti. Alam niyo mga kailaw, yan yung nagbibigay ng lakas sa isang pastor na kapag nakikita namin na kayo ay nakikinig, masayang-masaya na naghihintay na marinig ang mga salita ng ating Panginoon. Yung nagsisilbing encouragement ng bawat isa. Amen? Amen. Parang sa teacher yan di ba, Sister Lily? Na kapag yung mga bata hindi nakatutok yung mata sa'yo, nagagalit si ma'am. Di ba? Sabi, dito yung yung mata. Sa akin lamang kayo tumingin. Kasi pag hindi nakatingin yung mga nakikinig, parang hindi interesting yung sinasabi nung nagsasalita. Ang sabi nga sa science if you want to understand, you must focus doon sa source of sound. Kasi kahit sinasabi mo na, mamangit ko, nakikinig ako, pero hindi mo tinitignan yung source of sound, mahirap maintindihan. Amen? So, kapag kayo nakatingin sa akin, kahit iba yung iniisip nyo, parang sa sarili ko, interesado sila. Amen? Pero alam ko naman na tayong lahat, every Sunday, we are very excited na makinig sa salita ng ating Panginoon. Alam nyo, talagang mabilis yung patakbo ni Brother Gani. Past 11 na ako nakapagtaan, natapos na magsalita doon at tithes and offering pala. Sabi ko kay Brother Walden, kadarating lang kasi nila Brother Walden kagabi, hindi ko alam. Siya sana dito. Sabi ko, dito ka, doon ako sa Ross. Sabi. Pero alam ko naman na ito yung plano ng ating Panginoon. Amen? So, we are now in our third week sa ating topic, we wanna realign. Noong first Sunday is new mission, mayroon tayong bagong mission. And nung last Sunday, mayroon tayong new identity. Diba? Binabago ng ating Panginoon ang ating identity kung ano tayo noon, yung dating katauhan natin. Hindi na yun yung tingin ng mga tao sa atin sa labas, kundi yung bagong tayo na binago ng ating Panginoon, yun na yung ating new identity. Ngayon naman ay new values. Alam ko sa ating lahat, may kanya-kanya tayong values sa ating buhay. Meron tayong mga pinakahalagahan, meron tayong iba't ibang pananaw sa iba't ibang mga bagay-bagay. Hindi tayo pare-pareho. Pero gusto ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng iisang values na yung puso natin ay i-reset natin sa umagang ito. Natitignan natin kung ano ba yung tunay na way upang makita natin yung tunay na kadakilaan, kaya kailangan natin i-realign yung ating mga sarili. Sa ating mga buhay, meron tayong mga kanya-kanyang plano, may mga dreams tayo, may mga ambition sa buhay. Kaya nga tayo nag-aaral ng mabuti, nagtatrabaho tayo ng mabuti, ginagawa natin ang ating best kahit na walang nakatingin kasi gusto natin meron tayong marating. Amen? May goal tayo sa buhay. Hindi naman tayo nagigising ng maaga, napupunta sa school, pupunta sa trabaho natin, na wala lang. Kaya tayo nagsusumikap kasi may gusto tayong gawin. May gusto tayong patunayan sa buhay. Amen? So ngayong umaga, ang ating focus scripture ay matatagpuan sa Mark 10:35-45. Ang sabi dito, basahin natin, lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano ang nais nyo? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ngunit sabi ni Jesus sa kanila, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Makakaya ba ninyong tiisin ang hirap na aking daranasin? Makakaya ba ninyo ang bautismong ibabautismo sa akin? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang kopang aking iinuman ay iinuman na nga ninyo. At babautismuhan niya kayo sa bautismong tatanggapin ko. Ngunit hindi ako ang magpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalang yan ay para sa mga pinaglaanan.
Nang malaman ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay namumuno bilang mga Panginoon sa kanila. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na mas nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Madaydayaw, isa sa uniapo. So nakita natin mga kailaw doon sa Mark 10:35-45 yung kwento tungkol doon sa magkapatid, yung anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sa ating mga buhay, lalo na kapag bagong taon, sinabi ko na meron tayong mga New Year's resolution, meron tayong mga gustong baguhin sa ating mga buhay, na para bang pag bagong taon, meron tayong nakikita na bagong pag-asa. Amen? Kung noong 2025, parang mga last days na ng buwan, parang yung kung halimbawa malungkot ka, nung bagong taon, ng gabi ng 31, para bang nagkaroon ka bigla ng bagong sigla. Nagkaroon ka ng bagong ano yung hope? Pag-asa pala, pag-asa. Inis lang, parang nagising ba yung natutulog mong katawan. Parang iba yung dating sa atin. Sa ating mga Pilipino kasi, matagal yung ating Christmas season eh. Ang Christmas season natin, pagdating ng September, nag-iiba na yung ating mood. Pag September 1 na, nag-burn na, may nagpa na ng tugtog ng Christmas, mga Christmas songs, iba na yung pakiramdam natin. Sila ngayon nalaglagan, kahit na may problema ka, pag nakakarinig ka ng mga Christmas song, yung September, October, November, December. So sa gabi ng December 31, mas lalo na. Kasi nga, New Year na kinabukasan, hindi nga tayo natutulog eh. Kahit na pagod ka nagluto, 31 na ng gabi, alas 12, o hindi ka gigising kasi gising ka talaga doon. Tapos mag-iingay ka, lahat ng mga sasakyan, papaandarin mo pa, napakaingay. So yun yung tradisyon natin dito sa Pilipinas, na parang pagbagong taon, iba ang dating. Iba yung hope natin, iba yung pag-asa natin. Na nakikita natin na, ngayong bagong taon, magkakaroon na ako ng mas magandang buhay, ngayong bagong taon, gagalingan ko na sa school. Marami tayong mga sinasabi na ganyan. Gusto ko maging popular ngayon, gusto ko maging million yung views ko sa TikTok, maraming followers, para ma-monetize na yung aking page, mga ganyan. Na sometimes, gusto natin yung mabilis, gusto natin pumunta sa taas, makapromote ba, maging maganda yung kalagayan natin. So nakita natin yung buhay ni Santiago at ni Juan, na sabi nila, may request talaga sila sa ating Panginoon, di ba? Kung maaari sana, meron kaming hihilingin sa iyo, Panginoon. Sabi niya, kung nandun ka na at nakaupo ka na doon sa iyong trono, gusto sana namin ni Juan. Hindi ko alam kung si Santiago o si Juan yung nagsalita, na si Juan nandyan sa kanan, ako naman sa kaliwa. So gusto nila nandun sila sa pinakamagandang pwesto. Di ba sa atin yun ang gusto natin? Amen? Gusto natin nandun tayo sa pinakamagandang pwesto, importante ka. Kasi pag pumupunta tayo sa isang okasyon, gusto natin nandun tayo sa harapan, di ba? Parang kapag nakaupo ka sa presidential table, nagmayat dirig na, kadag ni Mayor. Kadaupang paling kasiko kayo kasi yan na nandun kapag si governor guest at nandun ka sa presidential table kasi kamot din kay governor, di ba? So gusto natin yung ganon. Alam niyo yung feeling na kapag nandun ka sa mataas na posisyon, parang ang saya-saya natin, parang ang gaan-gaan ng buhay natin. Sila ngayon, napaka-special natin. Sa atin, sa mundong ito, talagang yun ang gusto natin, amen? Yung pinapansin tayo nga mga, sabi ko nga, ang pinakamagandang profesyon, yung magiging teacher eh. Kasi kahit gabi, ma'am ka pa rin, amen? Kahit sa palengke, oray, bakasyon, kahit na nga hindi ka na nila, ma'am, si ma'am, good morning, ma'am. O, di ba? Kaya tayo, yung pakiramdam natin, napaka-importante natin. Ganon ang tao. Kapag
pinapakita natin na importante tayo sa kanila, napakaganda nung pakiramdam natin. Pero kapag iniitsapwera tayo, hindi ka man lang pinapansin, hindi ka pa'y pagtugawin, mapagkajibudaan, nakatakdir ka na ba yung idyayan, hindi ka man lang i-offeran dito. Siyempre, na-depress ka, di ba? Iba yung pakiramdam mo. So bilang tao, ganun tayo. Gusto natin yung importante tayo. Amen? Gusto natin tinitingala tayo. Gusto natin yung kilala tayo. Ay, si Brother Robert yun, gwapo-gwapo ngayon na, di ba? Parang iba yung pakiramdam. Pag pinapansin tayo, kesa doon sa hindi ka naman pinapansin. So nakita natin doon sa buhay ni Juan, ni Santiago at ni Juan na gusto nila nandun sila sa tabi ng ating Panginoon. Dahil alam nila na doon sa kalalagyan ng ating Panginoon, sa tamang panahon, na kapag nandun na siya sa kanyang trono, gusto naman nila nandun silang dalawa, di ba? Sila nagbayad, Apo, nakatugon na Apo Jesus, di kanan, sila yung importante doon, nakikita nila parang VIP na sila doon. Hindi naman masama mga kailaw na maghangad tayo ng maganda para sa ating mga sarili. Pero tignan natin kung yung pagpunta ba natin sa magandang pwesto na yan ay nagawa natin yan na dahil gusto ng ating Panginoon. Hindi yung ikaw lang. Kasi yung request ng dalawa, sila lang eh. Hindi pa nila tinanong kung yun ba ang kailangan ng ating Panginoong Jesus. Kung yun ba ay naka-align doon sa kanyang kagustuhan. Basta napanunod na lang na nagpintas man tugaw di i-abay ni Apo Jesus. So sa kanilang sarili, yun yung gusto nila. So tingnan natin, parang yun yung pinaka-goal nila eh. Parang yun yung ambition nila. Sa atin talaga, meron tayong sinet na goal sa ating mga buhay. Kaya tayo, sabi ko nga kanina, kaya tayo nag-aaral kasi gusto mo makatapos, gusto mo magtrabaho, magkaroon ka ng mga bagong, yung mga material na bagay. Kaya naman tayo nagtatrabaho kasi may gusto tayo, di ba? Nahamungan kaya, kaya't mo, siyempre, ulit, di dyan ka lagi balbalay kasi wala ka namang gustong gawin, wala ka namang gustong patunayan. So, tingnan natin mga kailaw, kung paano ba natin makikita yung totoo na tagumpay, yung tinatawag na successful na buhay. Kasi sa atin dito sa mundo, binibase natin yung pagiging successful kung ano yung narating mo. Kung gaano na yung posisyon, gaano kataas yung posisyon na narating mo, gaano ka nakayaman, gaano karami yung ari-arian mo. Pag gano'n ka, nag-abroad ka, sumangpad ka, nagpatakder ka tipalay, nagaduti ginatang mo nga sasakyan, ay, di anak ni Sister Janice, successful. Kasi merong mga nakikita na mga material na bagay. Pero sabi ko nga kanina doon, alam niyo mga kailaw, ang pagiging successful ay hindi batayan yung mga material na bagay. Amen? Kasi maraming hindi natin masasabi na ang mga mayayaman ay wala ng problema. Kasi lahat ng tao ay may problema. Kahit naman tiiman na taon, problema na tatak. Wala, di ba? Kasi yung problema, kaakibat na ng buhay natin yan. Ang problema ay sa umaga pa lamang, meron na tayong problema. So, iba-iba lamang yung level ng ating mga problema. Sa mga yayaman, iba ang problema nila. Problema dyan, kasalud na iintak yung kwartada. Diba? Problema dyan, kasalud na makatulog kasi bilbilangin na yung kwartada. O tayo naman, ang problema tayo kasi wala tayong bibilangin na pera. So, iba-iba lang talaga yung problema natin. Eh? Kaya nga yung minsan, mga mayayaman, yung bahay nila, yung bakod, lagpas pa ng bahay eh. Kasi takot na takot sila na may pumasok doon sa bahay nila. Tayo naman, ay ikiuri na kaigdagan dyan, sino nga ito, wala naman silang magkukuha, di ba? So, kanya-kanya lang tayo na ang problema. So, titingnan natin mga kailaw, ano ba yung basihan ng ating Panginoon para masabi niya na tayo ay successful, tayo ay matagumpay na sa ating tinatahak na buhay. So, unang-una, avoid the trap of ambition. So sabi ko nga, maganda maging maambisyosa. Dapat talaga tayo, ambisyosa tayong lahat kasi hindi tayo magiging matagumpay sa mundo, dito sa mundo, sa tingin ng mundo, kung hindi tayo magkakaroon ng ambisyon. Kaya tayo pumapasok sa negosyo kasi nga gusto nating maging successful. Kaya tayo nag-aaral ng mabuti, nagtatrabaho kasi gusto natin maging successful. So wanting more is okay. Gusto natin mapaganda yung buhay natin, okay yan.
kesa naman wala kang ambisyon, di ba? Pero ang gusto ng Panginoon, i-make sure natin na yung more na yan na gusto natin sa buhay natin, ay yun yung tama. Tamang more. Gusto ko pa. Anya, di kaya't mo pa itibiyag mo. Kailangan alam mo na yung gusto mo ay naka-align pala doon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Hindi sa self-will mo. Gusto mo lang mag-aral dahil gusto mo makita nila na, nakaturpos ka. Kasi may stroke Canton. Ako, good morning sir, mga kadabigatin. Pero hindi mo sinasabi sa sarili mo na gusto kong makatapos kasi gusto ko makita ng ibang tao na nabibless ako dahil sa ating Panginoon. So dapat i-align natin yung gusto natin, yung ambition natin, hindi yung pansarili mong kagustuhan, yung pansarili mong ambisyon, kundi yung ambisyon mo na naka-align doon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Self-will versus God's will. They wanted the crown without the cross. So gusto nila magkaroon sila ng corona pero hindi naman sila naghihirap. Duwa, gusto namin. Basta nag-request down na ijedan to kanigit kan kanawa na hindi pa naman nila, hindi pa sila nakakasama doon sa lakbayin ng ating Panginoon. Hindi pa nila nalalaman kung ano ba yung gusto ng ating Panginoon na gawin nila para naman makaupo sila doon. Pero ano ang sagot ng ating Panginoon? Hindi naman siya nagalit, di ba? Hindi nagalit ang ating Panginoon nung sinabi nila na gusto nilang maupo doon. Pagkus in-explain niya, na kaya nyo ba yung cup, ang cup kasi dyan, ang sinisimbolize niyan is yung hardships, yung pain, yung mga struggles ng ating Panginoon. Kasi hindi naging madali ang buhay ng ating Panginoon bago siya nakarating doon sa kanyang trono. Amen? Naranasan niya lahat. Ang sabi ko nga sa atin, kapag tayo ay hihirapan, kapag tayo umiiyak, kapag tayo ay nagdududa, alam lahat ng ating Panginoon yung mga pinagdadaanan natin. Kasi nga siya ay nagkatawang tao. Lahat ng mga feelings, ng mga emotion ng isang tao, naranasan niya yan. Kaya kapag tayo umiiyak, nakikita niya, alam niya kung ano yung pakiramdam ng isang umiiyak. Kasi naramdaman niya mas yung paghihirap ng ating Panginoon. Kaya yun ang sabi niya, kaya niyo ba yung paghihirap ko na pagdaraanan ko? Ano ang sagot ng dalawa? Opo, pero hindi nga not sure sila na kayang-kaya nila yung pagdadaanan nila. Pero sabi ko nga, napakadaling mag-yes. Tawagan yun, kung nang tuwing yes ma'am, di ba? Pero pag nag-quiz ka, 0, 1, o gumungit kanto, bagang itatay, di ba? Kasi madaling ang mag-yes. Ganun yun. Pero tayo kaya nyo ba ang paghihirap na pagdaraanan ko? Opo, napakadali. Pero kapag sinabi, 9:00 ang time ng ating service, ako, 10:00 ton, 10:13 ton, ato naliti, brak, di ba? Palagi yun ang problema natin sa main. Kasi sabi ko kagabi, pag 9 o'clock po tayo mga kailaw, kasi merong service sa Rojas, kasi walang magagamit doon. So, 8:45, nandun na kami sa church. Si Ti Apo, dali mga dyan. May sana yung sa media, yung tatlong naggigitar sa music ministry. 9:30, 10:14. Apo, 10:14, nag-start na kami. Ang lesson natin is about sacrifice. Amen? So, mahirap talaga. Napakadaling sabihin na, Apo, ang aming to nga kaya't mo surutid. Naglaka. Pero sinabi natin, Apo, itang nakututilugan ko, tatunod at motor ko. Nagsapa akto nga mapanan i-teachers. Nagkaroon ka ng motor, 9:00 ang service, 10 o'clock. Apo, good morning, kailaw, kung ko ng tumpaylaan, di ba? Nakakalimutan natin kapag natanggap na natin yung ating mga blessings, di ba? So yung sacrifice kasi natin, yung commitment natin, yun yung gustong makita ng ating Panginoon sa atin. Okay lang na mag-wanting more tayo. Yun yung gusto ng ating Panginoon na pinagpapala niya tayo, nakikita niya na nagiging successful tayo dito sa mundo. Pero huwag nating gawing hadlang yon. Huwag nating gawing balakid yung pagpapala na ibinigay sa atin ng Panginoon upang makalimutan natin yung tunay na purpose natin bakit tayo nandito. Yung service natin sa ating Panginoon. Apo, ito nung nagdati trabaho, ang karamapan naktundi kapilya.
Into no nagdaan ka di trabaho, ala, adagaming ti kwami, aramidat ti sante. O, di ba nakalimutan mo na? Dahil pinagpala ka ng ating Panginoon, yun naman na ang ginawa mong barrier para hindi mo gawin yung gusto ng Panginoon. Kaya kanya i-bless. Amen? Huwag natin kalimutan na palaging magpasalamat sa Panginoon. Ibalik natin yung gratefulness sa Kanya. Dahil nandito ka ngayon, yung katayuan mo ngayon, dahil pinagpala ka ng ating Panginoon. Amen? Amen. Isipin mo yung buhay mo 10 years before. Nasaan ka ba noon? Ano ba ang ginagawa mo noon? Pero nung ikaw ay tumanggap na sa ating Panginoon, may pagbabago ba na nangyari sa ating buhay? Naging mas smooth ba yung buhay natin? Dahil kahit na may problema tayo, hindi naman ibig sabihin na kapag nandito na tayo sa ating Panginoon, ay wala nang problema. Pero ang kaibahan nun, madali nating solusyonan dahil alam natin na nandyan lang ang ating Panginoon. Amen? So, hindi masama na mag-wanting more tayo. Parang nagdududa si Justin sa sinasabi ko. So, it's not wrong to have big dreams. Ba? Lahat tayo kailangan magsumikap, magkaroon ng magandang buhay, sa work mo, sa pag-aaral mo, kung nasa barangay ka man, gawin mo yung mabuti. Gawin mo kung ano yung maganda. Kasi sa pamamagitan ng paggawa mo ng mabuti, doon ka naman nakaka-bless. Amen? Sabi nila, born again ata, kasi gutsuna, di ba? Hindi ikaw mismo yung tinitignan nila, kundi yung pananampalataya na nireceive natin. Sasabihin nila, ay, magamit isuna, na born again kasi, di ba? Sa 2 Corinthians 5:17, no, yung mga nakaraan ay wala na, tayo ngayon ay bagong katauhan na. So, hanggang na ibaga kung ano ka noon, hindi na yun yung tinitignan nila, kundi kung ano ka ngayon na tinanggap mo na ang ating Panginoon. Amen? Hanga sika, kitain da, kundi kung ano yung tinanggap natin sa ating Panginoon. So, it's not wrong to have big dreams. Kaya lang, kailangan lang natin na i-align yung ating dreams doon sa gusto ng ating Panginoon. Gusto lang ba natin ma-promote? Kasi gusto natin makita mo yung mga tao na nagbabaw sa'yo, pinagsisilbihan ka. Hindi ganun ang gusto ng ating Panginoon. Gagamitin mo yung posisyon mo para sa ganun makita ng ibang tao na ikaw ay pinagpala. Makikita ng ibang tao na ang Diyos mo ay dakila. Amen? Na siya ay tapat sa kanyang mga pangako. So, pangalawa, hard times help you grow stronger than easy times. Embrace the cup of sacrifice. Ito yung sinasabi ko kanina. Nakaya nyo ba? Ang sabi ng Panginoon, yung mga bagay na pagdaraanan ko? Oo, opo. Sabi niya, comfort versus character. Discipleship is measured by what we endure, not just what we achieve. Kung ano yung mga pinagdaanan natin, kung ano yung mga pagsubok na dumating sa ating buhay, ano yung mga problemang pinagdaanan natin na nalutas dahil sa ating Panginoon. Doon na may measure yung character ng isang tao. Doon sa buhay ni Hope, palaging yan yung napakagandang halimbawa na siya ay tapat na anak ng Panginoon. Pero bakit siya dumanas ng napakaraming pagsubok na inalaw ng ating Panginoon? Kapag kasi may problema tayo, alam niyo ba na nagpapaalam yung kaaway sa ating Panginoon? Sasabihin niya, kaya kanya pinipraise, kaya yan sumusunod sa iyo kasi ibinibigay mo lahat ng mga hiling niya. Pero itry natin na tanggalin lahat yan, kitakman no, sumurot pa'y kanya. So ganun yung usapan ni Job, ni Kalaban at ang ating Panginoon. Tignan nga natin, sabi kasi ng Panginoon, tignan mo ang aking anak na si Job. Siya ay tapat sa akin. Pero alam niyo naman ang Kalaban, kaya't nga subukan. Tignan nga natin kung patuloy pa rin sasamba sa'yo ang anak mong yan, kung tatanggalin ko lahat ng nasa kanya. Kasi kaya siya sumasamba sa'yo dahil binigyan mo ng napakaraming pagpapala. I-try natin na tanggalin lahat yan. Tanggalin natin yung kanyang mga anak. Tanggalin natin yung kanyang mga ari-arian. Kantati sakit, isunang. Alam niyo ang sabi ng ating Panginoon, inalaw na mangyari lahat yun. Bakit? Kasi alam niya na faithful si Job sa kanya. Amen?
Ano ang isang request lang ng ating Panginoon? Bastahan mo al-alaing di Vietnam. Amen? So, inalaw ng Lord yun. Namatay yung kanyang mga anak, ang kanyang mga ari-arian, tinakwil siya ng kanyang asawa, nagkaroon siya ng mga pandidiring sakit. Pero, hindi pa rin tumalikod si Job sa kanya. Amen? So, doon sa time na yun na napakaraming paghihirap, napakaraming pain na naramdaman ni Job, doon nakita ng ating Panginoon na siya talaga ay tapat. So, test of faith ang ating mga problema. Inaalaw ng Lord na magkaroon tayo ng problema dahil gusto niya na i-test kung hanggang saan ang kaya natin. Amen? At kapag nalutas natin yan, nalagpasan natin yung mga problema na yan, yung mga struggles na yan, yung mga paghihirap, mga pain na yan, doon nagiging mas stronger, mas nagiging deeper yung relationship natin sa ating Panginoon. Amen? Kaya kapag tayo ay may problema, pasalamat tayo sa ating Panginoon. Diba? Ano yung kanta na sa lahat ng trials? Thank you, Lord, for all the trials that come my way. Diba? Hindi kasi ako marunong kumanta. So, magpasalamat tayo sa mga problema na dumarating sa ating mga buhay. Dahil yung mga problema na yan, inaalaw ng ating Panginoon para sa ganun mas lalo tayong titibay, mas lalo tayong lalakas, at mas lalo tayong magtitiwala sa Kanya. Amen? Kapag napakaganda ng ating buhay, komportable tayo, nakananayas tibiyag, makariing katibigad, gagdaam amin na kayat mo, gagdumamalipatan tayo pa iti agkararag kiniapo, kasi adaan kitang. Kaya nga tayo nag-pray sa ating Panginoon, kaya tayo nakikipag-usap sa ating Panginoon, kasi meron tayong kailangan. Amen? Naganduma sa atin lang agkararag ti permi nga nakapudpud no. Doon di problema nga saan tayong amon nga ang lutasin. Apo, naliplipatan naksan. Apo, kastoy. Kailangan natin ipakita yung ating pagtitiwala, yung buong trust natin sa ating Panginoon. Sa mga times na hindi na natin kaya, yun yung the best na time na tayo ay manikluhod sa ating Panginoon dahil maipapakita niya yung kanyang kadakilaan. Amen? Kasi kapag na-solve na yan, siyempre ipipraise natin siya. Thank you, Lord. At huwag natin kalimutan na magkaroon tayo ng grateful heart. Yun yung gusto ng ating Panginoon. Sa kahit anong bagay, mahirap man, masaya man, maganda man, kailangan pa rin tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Dahil hard times help you grow stronger. Amen? Pag easy palagi, easy, syempre tayo naman komportable sa buhay, hindi minsan nakakalimutan na natin ang ating Panginoon. Bakit pa tayo magpipray? Alam niyo dun sa mga unlad, yung progressive na country sa Europe, ang problema nila doon ay wala nang masyadong nag-church. Bakit? Diba? Libre lahat doon. Kahit hindi ka magtrabaho, napakaganda ng buhay. Hindi sila namumroblema kung ano ang kakainin nila. Doon sa mga ospital, libre lahat. Ang pag-aaral nila, libre lahat. So ano pa ang hihilingin nila? Kaya alam niyo, nagbebenta na yung mga churches doon. Kasi wala nang nag-church. Kaya mapalad pa rin tayo. Amen? Palagpagan natin ang ating Panginoon. Dahil marami pa rin tayong gusto. Marami tayong hinihiling. Kaya tayo palaging nasa church. Amen? Amen. Pero huwag yun lang yung dahilan natin. Kailangan tingnan natin na tayo ay laging nagpapasalamat sa ating Panginoon. Maging grateful tayo sa mga pagpapala na ibinibigay ng Lord sa atin. At lalong-lalo na kapag nalulutas lahat ng mga problema natin dahil sa Kanya. Amen? Amen. Kahit huwag nating ambisyonin yung buhay doon na talagang ganda, masagana, maligaya sila, saganang-sagana sila sa mga material, pero nakikalimutan na nila ang ating Panginoon. Wala na silang hihilingin pa kasi. Kahit hindi sila magtrabaho, sinusweldohan sila ng gobyerno. Meron nga, magbibigay sila ng mga bahay, susweldohan sila, tumira lamang sila doon. Kahit daw sa Japan, sabi ni Pastor Errol, wala nang mga kabataan na nag-church. Sa Korea din, yun ang problema. Alam niyo yung mga missionary na nagpupunta dito sa atin, tuwang-tuwa sila kapag nakakakita ng mga kabataan, pero hindi yan na kabataan.
At natutuwa sila, nabibless sila kasi marami pang mga kabataan na nag-church kasi doon wala na. Dahil yun nga sabi ko, wala na silang problema kaya hindi na sila na-pressure ba, wala na silang desire na mag-church kasi wala naman na silang problema. So yung problema natin, blessing yan mga kailaw. Dahil lalo tayong napapalapit sa ating Panginoon kapag tayo ay may pinagdadaanan. Amen? So, maybe meron tayong ngayon problema sa pamilya, problema sa work, kahit anumang problema yan. Huwag yan yung maging focus mo. Huwag natin masyadong problemahin yan. Huwag mong problemahin ang problema kung alam mo na hindi mo kayang lutasin. Dahil hindi mo naman kaya, di ba? Bakit mo pa problemahin? So kung alam mo na hindi mo kayang lutasin yung problema, ano ang gagawin mo? I-commit mo sa ating Panginoon. Yung sabihin niya, tuhurin mo ko na sabi ko nga kanina dun sa main, mahirap hindi na tayo lumuluhod pag nagpipray, di ba? Lalo na pag senior citizen. Mahirap nang tumayo pag nakaluhod. Pero alam niyo mga kailaw, yung pagpipray kasi hindi naman literal na kailangan lumuhod pa tayo. Pwede tayong mag-pray kahit nakadilat ka, pwede kang mag-pray kahit nagdadrive ka, naglalakad ka. Kasi yung pagpipray natin, yun yung time na nakikipag-usap tayo sa ating Panginoon. Amen? So gawin natin yan, magkaroon tayo ng prayerful heart, ng generous heart, lalong-lalo na yung grateful heart. Amen? So number 3, you're great when you help others. Pick up the servant's towel. We measure our greatness by whom we serve rather by who serves us. Sa atin kasi dito sa mundo, parang yung sinasabi ko kanina na ang measurement natin ng success is kung how many people, how many persons na nagsiserve sa'yo. Di ba ang mga mayayaman? Minsan, meron silang mga 30 na servants, 5 yung kanilang driver, maraming lahat ng gusto nila. Kahit na yung isusuot na lang nila, yung coat nila, may tagalagay pang ganon, di ba? Ang mga teachers, ganyan Kahit nandyan yung tsinelas mo, anak ko, yung mga tsinelas ko. Para na, iyawat naman. Anak ko, walang mandikas to. Ako, iyawat naman. O, ganon tayo sa mundo, di ba? Parang napakasarap nung maraming nagsisilbi sa'yo. Kahit na, minsan sabi nung asawa ko, kahit yung father ko, mahirap daw pag teacher ang asawa. Kasi ang akala niya, nandun pa rin sa school minsan. Kaya mahirap mag-asawa ng teacher, Brother Richard. Ganun ka man pa, walang kayo nabagad, di ba? Kasi ganun ang normal nating ugali. Na pag pinagsisilbihan ka, napaka-importante mo, di ba? Tayo nga, kahit sino sa atin, sino ba ang ayaw ng pinagsisilbihan? Di ba? Kapag pinagsisilbihan ka, importante ka, mahal na mahal ka, ganun. Pero ano ang sabi ng ating Panginoon? Kung gusto mong maging leader, kailangan maging servant ka. Kung sino yung gusto mong maging dakila, kailangan siya yung pinaka-mababa. Ang ating Panginoong Jesus pumunta dito sa mundo, hindi upang pagsilbihan, kundi siya ang magsisilbi sa atin. At ibinigay pa niya yung kanyang buhay upang sa ganon ay matubos tayo. Amen? So yung pinakamababa na antas, doon siya, hindi siya dumating dito na siyang hari, isa siyang pantas, isa siyang matalino, presidente, mayaman. Hindi. Yung ang pagkapanganak niya, mga pinag-aralan, alam naman natin kung saan siya ipinanganak. Na hindi niya pinili na isang mamahaling hotel, palasyo, mansyon, siya ipanganak. Kasi pwede naman. Pero ipinakita niya yung humbleness niya. Ipinakita niya na yung pagiging mababa niya, yun yung gusto ng ating Panginoon. Na nasaysaya at na ibababag na ibagin, kaisudan to tinaminato. Kesa ikaw yung magtataas ng sarili mo at ibababa ka. Merong mga instances, yung palagi kong example, doon sa mga okasyon. Di ba sa isang occasion, palagi yan, merong presidential table, VIP table, na doon nakaupo yung mga importanteng tao. Yung si Kamot, kaya mo, ay, tuyag nung makaabay ko ito ni gobernador, ni mayor, ni presidente. Doon ka naman umupo sa may table na sa harapan. Pero pagdating ng mga mas
na mataas sa'yo, may dakan to, ayaban, ma'am, hindi ka man lang likudan, tugawita ni ko, di ba? Kasi itinaas mo yung sarili mo. So, ibababa ka nila. So, mas maganda na nandun ka lang sa sulusuli, tapos ito naman kung may kakaiban, ma'am, hindi ka kanuniting nga. Di ba? Ganon tayo, mas maganda yung nagpapakumbaba tayo, nagiging humble tayo, kasi itataas tayo ng ating Panginoon. Tawan iti may pagyaram tayo. Lahat ng meron tayo, trabaho natin, katayuan natin sa buhay, mga ari-arian natin, hiram lang natin yan. Yung talino mo, yung talent mo, hindi mo kailangan ipagmayabang yan. Hindi mo kailangan ipagmalaki yan. Dahil yan ay ipinahiram lamang sa atin ng Panginoon. Pwede nating ipagmayabang sa Kanyang pangalan. Gamitin natin yan para sa Kanyang kadakilaan. Amen? Wala tayong pag-aari. Wala kang sariling kakayan na ikaw lang. Amo nga mabaling nga ipanakil nga, ay ating naliingan ng gitara kasi nagsusuro up. Kasi kung hindi naman hinayaan ng ating Panginoon na masusuruan ka gitara, hindi mo tayo uray obra, hindi mo rin magagawa yan. Nalaingat nagkanta kasi nagpractice na, hindi. Yan ay bigay ng ating Panginoon. Kung hindi naman niya pinahintulutan na maging maganda ang boses mo, ay hindi ka rin makakakanta ng maganda. Amen? So lahat tayo, lahat ng nasa iyo, lahat ng ibinigay ng ating Panginoon sa iyo, hindi natin pwedeng ipagmalaki yan. Dahil yan ay ibinigay, ipinahiram lamang sa atin ng Panginoon. Ano ang dapat natin gawin? Yung mga status natin, posisyon natin, yung mga talento natin na ibinigay ng Panginoon, gamitin mo yung platform para makatulong ka sa kapwa mo. Amen? Kung ikaw ay isang manager sa isang kumpanya, gamitin mo yung pagiging manager mo para makatulong ka sa iyong kapwa. Kung ikaw ay isang teacher, gamitin mo yung pagiging teacher mo para makatulong ka sa kapwa. Kung ikaw ay isang successful na businessman, businesswoman, gamitin mo yung posisyon mo na yan upang makatulong ka sa iyong kapwa. Minimeasure ng ating Panginoon, hindi kung ano ang meron ka, kung hindi kung ano ang nagawa mo sa iyong kapwa. Amen? So, service to others, yun ang importante na gawin natin. Ano ba ang maaari kong maitulong sa aking kapwa? Dito tayo, linggo ngayon, bukas, Lunes, magsisimula na naman tayo sa ating trabaho. Pupunta tayo sa bukid, pupunta tayo sa eskwelahan, pupunta tayo sa mga kumpanya natin, kung saan man tayo dinala ng ating Panginoon. Isipin mo sa iyong sarili, magsisimula ako bukas o kahit ngayon, ano ba ang maaari kong itulong sa aking kapwa na makikita nila yung kadakilaan ng ating Panginoon. Amen? Gamitin mo yung posisyon mo, yung trabaho mo na maging channel of blessing. Huwag mong gamitin yung posisyon na ibinigay sa iyo ng Panginoon upang mag-agrabyado ng ibang tao. Kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka kataas sa lipunan, kung hindi mo na ipapamahagi, na i-share yung blessing na ibinigay sa iyo ng Panginoon, hindi yan makikita ng ating Panginoon. Amen? Kahit gaano ka kaliit, kahit na gaano ka kababa, pero ikaw ay naging isang matulungin na tao, nagiging handang makinig sa problema ng iba, yan yung itataas ng ating Panginoon. Amen? Hindi yung kakayahan natin ang i-measure ng Panginoon, kundi kung ano yung ginawa natin sa ibang tao. You're great when you help others, not when others help you. Mas maganda yung nagbibigay kesa ikaw ang binibigyan. Pero sa atin, sasabihin natin, it's better to receive than to give. Diba? Pag Christmas, tuwang-tuwa tayo na may nagbibigay sa atin ng regalo. Pero mas maganda yung magbibigay tayo ang magbibigay. Alam niyo yung palaging sinasabi ng father ko na may mayat na si Kati mangmangtin. May mayat na si Kati tumultulong kesa di tultulungan na. Ibig sabihin, pinagpapala ka ng Panginoon kasi nakakatulong ka. May ibigay ka ba sa iba kung wala ka namang pagpapalang natanggap? So, mas maganda na ikaw yung nagbibigay kasi ikaw yung pinagpapala ng ating Panginoon. Amen? So, tinaimot ko na tinaimot, naka-close. Pero ti tao nga ti generous heart na nakalukat di jay ima na.
So, kapag nagbigay ang Lord ng blessing, matayang di ba pamindisyon. Amen? Yung nung naka-close nga nasta, akit uro ng titiapo timindisyon, akit ang masipaw, ta naka-close mo dejay, imam. Amen? So, mas maganda mga kailaw na magbigay tayo ang tumulong dahil mas marami tayong ma-share sa kanila. Amen? Balik rin na natin, di ba? Sa mundo ngayon, hindi na it's better to receive, it's better talaga to give. Kasi na we are blessed. Amen? So, you're great when you help others. Tayo yung nakikita ng Panginoon, yung ginagawa natin kapag palagi tayong tumutulong sa ating kapwa. Ano ba yung maaari natin gawin sa kanila? Kapag alam natin na nalulungkot yung mga kaibigan natin, may pinagdadaanan sila, pwede tayong magbigay ng comfort, ng encouragement sa kanila. Maging listening ear, shoulder to cry on. Alam niyo yung mga millennials, ay anong tawag dun sa mga millennials pala pagka kami noon? Ano ang tawag ngayon? Generation Z. Ano yung mga Generation Z ngayon? Marami na silang mga may mental health, kasi ilang abangan. Ako, nadidepress na sila. Pero hindi natin sila maaaring questionin kasi ganun sila na ipanganak. Tayo noon, uri kitilinda ka, nakapagpakanin, mayatlat ta. Hanggang na namang mga. Kung nadano ka noon nasukir ka, uri si kanto daging now, agad hanggang namangan. Pero ngayon, maungtang lang basit. Apo, Diyos ko, nandun na sila na hindi mo na alam kung ano ang ginagawa nila. Kasi nga, ganun na sila ngayon. Hindi na kagaya sa atin noon. Mga mapagkape eksakto, di ba lasiti dala, pagkaglaba di karayan. Ngayon, kahit na bumba na lang titigustan, Diyos ko, hindi pa nila magawa. Naka-open na kaagad yung faucet, yung faucet. Kahit namamalansya, hindi na sila namamalansya. Dati steamer na. So, napakadali na ng buhay nila ngayon. Kaya hindi na sila masyadong use sa mga pain. Madali silang ma-depress. So may mga kaibigan tayong ganun. Dapat sensitive tayo. Na pag may pinagdadaanan yung kaibigan natin, mga kailaw natin, kapitbahay, mga kaibigan, ka-work sa trabaho, maging sensitive tayo. Na magbigay tayo ng mga encouragement sa kanila. Tawagan natin sila, bigyan natin sila ng mga verses na maaaring mag-comfort sa kanila. So pwedeng gawin yun. Yun yung mga bagay na hindi nabibili yan ng salapi. Amen? Maging sensitive tayo sa mga tao na nakapaligid sa atin. Pagkatawad na pero meron palang pinagdaraanan sa buhay. Amen? So makita mo, kapag tayo ay anak na ng Panginoon, nagiging sensitive tayo doon sa kalagayan ng ating mga kailaw. Amen? So tumulong tayo, simulan natin yung bagong taon na maging pagpapala tayo sa ating mga kapwa. Maliit man na bagay, basta nakagawa tayo ng maganda, makikita nila, ay, nagsimpot mo ni Brother Lalin, kasi nga ganun din na siya ngayon. Hindi na siya kagaya noon, di ba? Makikita nila kung ano yung binago ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga ginagawa natin sa kanila. Amen? Kung ano ka noon, binago ka na ng Panginoon dahil tinawag na niya tayong anak. Amen? Amen. 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 So, in our life, kailangan ipakita natin yung pagpapala na tatanggap natin sa ating Panginoon, i-share natin sa kanila, maging pagpapala tayo sa kanila, hindi tayo yung dahilan upang magkaroon naman sila ng problema. Amen? Ang gawin natin, mapasaya natin sila, na mabless sila sa buhay natin dahil tayo nga ay binago na ng ating Panginoon. Amen? So, tumayo tayong lahat mga kapatid. Na sa buhay natin ngayon, hindi tayo kailangan patunayan na tayo ay magaling, tayo ay mabuti, na dahil lamang sa ating sariling kakayahan, kundi kailangan natin ipakita na tayo ay binago na ng ating Panginoon. Okay lang na magkaroon tayo ng magagandang plano sa buhay, magkaroon tayo ng dreams, pero kailangan tingnan natin kung naka-align ba yung will mo doon sa will ng ating Panginoon. Yung mga problema sa buhay natin ay yan yung nagpapatibay, lalong nagdidipen ang ating relationship sa ating Panginoon. At sigit sa lahat, makita natin yung pagmamahal natin sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagtulong natin sa kanila.